before you in the exercise of my personal and collective privilege to raise my display to this fellow counselor of us. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa mga maaaring kong bitawan na salita, kaya minabuti ko na lamang sinulat at basahin sa iyo. Noong nakaraang Lunes, isang kapwa ko konsehal ang kinamayan ako para formal magpaalam sa kanya bago sumakay ng elevator. Ngunit, imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at tinundot ang aking palad ng ilang beses. Senyales na inaaya ako makipagtalim sa kanya sa harap ng mga barangay officials at opisyal ng gobyerno ng lungsod. Sa dismay ako, tinanggal ko ang kamay at agad nagsalita sa kanya na may galing na pigil. Kuya, ano ba naman? Ano ba naman ako? Na ultimong naging reaksyon niya ay maging parang manyakis. Hanggang sa pagbaba natin, hinihintay ko humingi ka ng paulan. Ngunit nagpaalam ako sa iyo at naghihintay ako na usually address you, Kuya. Dahil nire-respeto kita, natuluyan tayong maghiwalay na patungo sa parking. Sabi ko, Konsi, bye. Wala pa rin at hindi lang sa mukha ko ang inulit mo. Alam mo ba, nung araw na yon, hindi mo ako pinatulog. Ilang beses kong inulit-ulit yung ginawa mo sa kamay ko. Iniisip ko, may ginawa ba ako sa'yo? Binalikan mo yung mga encountered instances natin. Nabastos ba kita? Dinesrespeto ba kita? May nagawa pa ako sa'yo para bastusin mo ko naman. Sa galit ko sa'yo na hindi ko mailabas. Isang linggong kumakabog ang dibdib ko. Nagalit sa'yo. Kaya na ba lang pinakitang tingalan na sa'yo? Bakit mo ako pinabastos? Ngayon, papalabasin mo, sensitibo ako. Dahil sumunod na araw, pinalanggan ka sa post ng magulang ko. Walang pangalan. Ginanti ka agad. Nabinigyan ng pasensya, justifying it by saying, biro lang yung hapon at ganun kayo magbiruan ng tiyahin mong si Ate Linda sa balik-balik. Nagkasampala ko rin naman ako. Pero minsan, di ako naka-encounter ng ganun kamayan. At hindi ako si Ate Linda mo na talagang ganun mo. Ilang beses mo ginawa. Sabi mo sa mga inyong kapwa natin konsehal dito, isang beses mo lang ginawa sa akin. Ay, paalala ko sa'yo, bago ang okasyon ng Lunes last week, ongoing ang session. Anong ginawa sa akin? Pagkatapos mo magsalita nun, kasama si Consul DJ, dinipali ko si Consul Uno, lumapit ka siya, lumabalik ka sa uwa mo. Gusto lang kitang patingin ang galing mong magsalita. Suminyaya sa akin ng iPad, binabasa ang mo. Dinotdok mo rin naman yung kamay ko! Ito pinalabas ko ng mga ano. Hindi pa natatapos. Patapos na magusto. Naaalala mo yan. Tinanong mo ako, anong gagawin ko sa hinihibulong buwan na yun? Sabi ko, magpapamasahe ako dahil stress ako na itong maraming. Sa sagot mo, inabisuhan mo ko, subukan ko ang iyong massage na hindi ko naman alam kung ang ibig sabihin. Wala akong ideya kung ano ba yun. Yung mukha mo habang kinukwento ang massage na yun ay parang nag-ibigay ng tao dahil sabi mo, nag-training ka sa China noon, 6 weeks ka doon. Hindi ko pinansin
At nang may lumapit tayo sa kasamahan natin dito sa konseho na uusap tayo, pinasok mo na naman ang inyong massage. At tinanong ako ng isang konsehal na kausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugel niya ang lumabas, ang massage that focuses on the female genitalia na kinagulat namin dalawa ng kapwa natin konsehal. Sariwain mo pa, ilang beses mo sinasabihan. Pag nakasuot ako, nakita ang dibdib ko, sasabihin mo sa akin at ilingon ka dyan sa likuran ko. Bakit ko tinatago? Buksan ko pa ang balik ko. Marami ka rin dito ng mga random messages mo sa akin. Katulad ng nakasito ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Meron ka pang mga sinend sa akin na link ng yoni massage. At sabi mo, yoni affection. Kaya sa mga kapwa ko babae sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama at hindi kayo nag-iisa. Hinihikayat ko kayo lahat, huwag mangamba, huwag magsarili, huwag mag-isa, huwag maggulong, huwag matakot. Wala kayo, wala tayong dapat ikahiya. Dapat rito, sa taong mabusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. Kaya kagalang-galang, Ryan Ponce, shame on you for treating us women like an object. Hindi pa matanggap ng ego mo, katrabaho mo ang isang babae sa loob ng plenaryang to, kaya gusto mong binabastos kami para ma-applic ang pagkalalaki mo. Tumayo ako rito para maging ehemplo. Sabi ko, ba't ba nangyari sa akin ko? Siguro sabi ng Panginoon, anak, alam ko hindi ka tatahimik at magiging boses ka ng mga kapwa mo kababaihan na pinagdadaanan ko. Naway magsilbing aral sa ating lahat to. Alam niyo, kadalasan sa mga nababaltaan at napapanood sa isang work environment, may stigma. Pag nilabanan mo ang mga tulad neto, lagi kang na-isolate, making you feel like may mali sa'yo for standing. Kaya maraming nagpapamatay eh. Bigla gusto makinig at umintindi. Was this worth it? Yes. Is it worth it? For my sanity. Maraming salamat po. Bawal po may lakta. Bawal po.